Bukod sa PNP at AFP, babantayan rin ng National Security Council ang mga nakatakdang pagtitipon ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang ika-80 kaarawan sa Marso 28. Pero paglilinaw ng NSC, bahagi lamang daw ito ng kanilang mandato upang tiyakin na magiging maayos at payapa ang anumang pagtitipon sa bansa. Narito ang balita ni Paul Montibon. Kinumpirma ni National Security Council Assistant Director General at Undersecretary Jonathan Malaya ang kanilang pagbabantay sa mga aktibidad na may kaugnayan sa papalapit na pagdiriwang ng ika-80 kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paliwanag ng opisyal, bahagi lamang daw ito ng kanilang tungkulin upang siguruhing magiging maayos ang mga pagtitipon para sa dating Pangulo, partikular na sa Davao City. Magiging katuwang ng ahensya ang iba pang law enforcement agencies gaya ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Bagamat kinumpirma ng AFP ang kanilang paghahanda sa okasyon ng dating Pangulo, mas pinili nitong huwag idetalye ang kanilang gagawing operasyon dahil nakadepende lamang sila kung ano ang pangangailangan ng PNP sa paparating na kaarawan ni Duterte. Ang Armed Forces of the Philippines po is mandated to support the Philippine National Police sa law enforcement operations. So ang reaction po ng AFP is kung ano po ang i-request ng Philippine National Police. Sa other matters po, I might reveal operational and tactical matters already that I have no authority to reveal. Yung ibang statement about that, we will defer to the statement of the Department of National Defense. Matatanda ang kinumpirma rin ng PNP na plano nilang maglaan ng maraming puwersa sa anilay birthday protests para sa dating Pangulo sa Marso 28. Sa kabilang banda, aabot sa mahigit 100 lokasyon sa iba't ibang panig ng bansa at maging sa iba pang bahagi ng mundo ang nakatakdang magsagawa ng prayer at birthday rally para sa dating Pangulo. Natatangi ang pagtitipon na ito para sa isang taong itinuturing nilang kaibigan, tagapagtanggol at pinakamagaling na pinuno ng bansa. Tampok sa Global Tribute to Tatay Digong ang mga pagpapasalamat at patutuo ng mga Pilipino sa ilalim ng panunungkulan nito bilang Pangulo ng bansa. Kikilalan rin dito ang mga nagawa ni Duterte, hindi lang sa usaping pangseguridad kundi pati sa mga larangan ng infrastruktura, edukasyon, agrikultura, kabuhayan at higit sa lahat ang malalim nitong kampanya kontra kriminalidad at ilegal na droga. Sentro rin ng protesta ang panawagang hustisya para kay Tatay Digong at ang kagustuhang makabalik na ito sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Samantala, hanggang sa mga oras na ito tiniyak ng NSC na wala pa silang natatanggap na anumang banta sa seguridad kaugnay sa nalalapit na kaarawan ng dating Pangulo. Sa nalalapit na ika-80 kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, patuloy ang paghahanda ng mga otoridad para sa mga nakatakdang pagtitipon sa iba't ibang panig ng bansa at maging sa ibang bahagi ng mundo. Kasabay nito, tiniyak ng NSC na wala pang natatanggap na banta sa seguridad habang nakatutok naman ang PNP at AFP sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa anumang aktibidad na may kaugnayan sa okasyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News.